Hello guys, kumusta? Mag-follow up lang tayo. Nagbabasa ako ng mga comments doon sa pinost kong videos kahapon. Isa sa tanghali, isa sa gabi. And then meron tayo isang nahuling isang hater. Guys, tinawag pa niya akong bugok eh. Ano daw ang aking ebidensya na nagko-cause daw ng cancer yung COVID vaccine. Sasabihin ko na, you really want to say it? You really want me to say it, ha? Kasi ibang nagko-comment, bakit ko daw sinisisi yung Bechin? Hindi po Ajinomoto yung binabanggit ko rito. Sorry ngayon lang kayo napadpad sa channel ko. Sa akin nyo lang narinig, no? Hindi po yung Ajinomoto ang sinisisi ko dito. Yung COVID vaccine. So, gagawin ko lang dito, hindi ko to ipopost sa YouTube. Okay? Kasi yung pinost ko kahapon ano yung sabi ko? Akala ko walang detox sa box. Magdamag hanggang kaninang tanghali, nire-review pa rin ni YouTube. So okay lang sana yung ma-demonetize eh. Ang problema pag na-strike ka na sabihin, medical misinformation yan. Yari. Kaya siguro hindi ko na lang ito ipopost. So ayan, nasakripisyo ko to sa mga kababayan ko. Kasi until now, 2026, syempre, ginawa ko tong channel na to, tong page na to, para matulungan yung mga kababayan natin, para malaman kung ano nangyari. Huwag kayo hanggang ngayon sheeple pa rin. Baka sheeple, hindi nyo rin alam ibig sabihin ng sheeple. Yung sunod lang na sunod. Diba? So, ayun, magko-comment lang ako. Mayroon isang hater din eh. Una, nagtataka ako, bakit siya galit na galit? Ako lang daw ang nagpapakalat ng turbo cancer. Parang sa akin niya lang narinig yon. Paano sa akin mo lang maririnig eh? Napaka napaka sheeple mo. 'Di ba? Hanapin ko nga. Ito. Galit na galit eh. Ay, ba't ganun? Nawala yung comment niya. So yan, nakakatawa naman, marami na rin gising, pero yung iba sarap pa rin ng tulog, no? Ay, hindi ko mahanap, maaabala tayo. So yun na lang, no? Bugok daw ako. Ano daw yung ebidensya ko, yung data na nagko-cause ng turbo cancer, yung COVID vaccine. Unang-una, in-expect mo ba na DOH ang magpe-presenta sa'yo ng data na, eto po, tumaas ang kaso ng turbo cancer dahil sa vaccine? Yun ba in-expect nyo? Sila nga nagpakalat yan eh. Sino na sa tingin mo saan manggagaling yung data? Ha? Diba? Sila nga nagpakalat yan. Sila nag-push yan eh. Diba? Ni-require nga kayo lahat eh. Ni-require nga pag hindi ka no box no ride. Hindi ka makakasakay ng public transportation. Kaya may mga videos, diba, na lola na pinaglakad nila napakalayo na maiyak-iyak si lola. No box no ride kasi wala siyang vaccine. Tapos sorry, wala tayong script, no? Sasagutin na lang natin yung mga comments. 2026 na ngayon, Wednesday. Doon sa masarap ang tulog. Sasabihin ko na sa inyo, total hindi ko naman to post sa YouTube eh. Peke yung COVID vaccine. Okay? The poison is in the cure. Ayan, pag hindi mo pa talaga nalaman yan ha. Naglabas sila ng peking pangangailangan para pag nilabas nila yung sagot, yung answer, yung gamot, yayakapin mo ng buong puso, hindi mo natatanungin. Kasi nga fear is a great motivator. Minomotivate ka ng fear, di ba? Nung panahon na takot tayo, takot na takot kayo, lalo dyan sa Pilipinas. Di ba naghihintay tayo ng sagot para mag back to normal, ganyan. Yan ang pangako ni Digong, di ba? Back to normal. Yan ang pangako ni Duque, hinihintay yung bakuna. Nung dumating yung bakuna, anong nangyari? Nag-iba sila ng tono. Sabi na, hindi, dapat tuloy pa rin natin yung minimum safety protocols. So walang katapusan yung bakuna. Tapos ito pa nakakatawa, hindi pa rin kayo nakahalata na nire-require kayo lahat kasi wala namang pumapalag sa Pilipinas eh. Playground ng WEF eh. Doon hindi nakakalam, World Economic Forum, pusher ng NWO, New World Order. Ha?
One World Government. Ayan, talaga i-breakdown ko na para sa mga bago sa aking page. Ngayon lang daw nila narinig yung mga terms. Ba't ko daw sinisisi yung Bechin? Kasi lola nila tagal na nagbe-Bechin pero buhay pa. Hindi, vaccine yung sinasabi ko. Okay? Kasi may mga AI bots na pag narinig nila tong mga words na to, isi-censor ako. Okay? Ngayon nga medyo maluwag-luwag na eh. I'm risking my page para lang to break it down to you, to your level na ganito po ang sitwasyon. Hindi na tayo magko-code, hindi ko bahala na. Okay? So ayun. So today sinalang si Fauci. Yung mga hater diyan na hanggang ngayon sarap ng tulog. Sabi ko nga, it's one thing na nabakunahan ka dahil napilit ka, naloko ka. It's another na ipaglalaban mo pa. 'Di ba? So, anong tawag doon? Yung pride ba 'yon? Pride? Yung pride mo ba 'yan na ayaw mong aminin? Sabi nga, mas mahirap daw aminin na naloko ka eh. Na nagpakatanga ka sa COVID vaccine eh. 'Di ba? Kasi hindi mo alam na hindi mo sinasadya. 'Di ba? So, ginawa, pinapangatawanan pa talaga nila. Yun nga, may nagko-comment doon sa video ko kahapon na ano daw katibayan ko. Sabi nga to a non-believer, no proof will suffice. To a believer, no proof is necessary. Kahit isampal ko sa mukha mo ang ebidensya, hindi ka pa rin maniniwala sa akin. Kasi yung pride eh. Yung pride mo, pride will get in the way. Your pride will get in the way. Mahirap aminin na naloko ka. Naloko ka ni Duque, ni Fauci. Sige, kung pagbibigyan ko na rin, papatulan ko. Okay, kung naghahanap ka ng ebidensya, okay. Ngayon, araw na to, sinalang si Fauci. Sinalang si Fauci. So, syempre, kung ano yung sinasabi ni Fauci, yun lang din ang sinasabi ni Duque, di ba? Kinokopya, copycat lang naman ng DOH, hindi naman umalma DOH sa CDC, di ba? Hindi naman sa WHO hindi umalma, naging pet project nga ang Pilipinas eh. Sinunod lang din kung anong inuutos ng nasa taas. So, yung pinaka-boss nyo, si Fauci, iniimbestigahan na ngayon. And a lot of things were brought up, no? Na nagsinungaling si Fauci. Unang-una, isa sa mga videos kanina, hanapin nyo na lang kasi ibibigay ko pa lahat, no? Sinabi ni Fauci sa opening statement niya na bago daw siya umattend sa hearing, inilabas daw yung yung unredacted, yun yung word eh, unredacted na diary niya. So, I was expecting na i-deny niya yung diary niya. Pero hindi, sinabi niya, may diary para ipahiya ako, bla bla bla. So, unredacted meaning, hindi tinakpan yung mga impormasyon, yung mga details. So, ibig sabihin, raw data yon. Totoo yun. So, doon ako na-shock, no? Imbis na matuwa ako, natama ako dahil si Fauci ay nagsisinungaling at source ng kademonyohan at maraming namatay at marami pang mamamatay. Nalungkot ako kasi totoo pala. Tama, na-confirm na naman. Tama na naman yung mga conspiracy theories na katulad ko. Tama pala yung mga sinasabi natin. No? Kasi nandun sa diary ni Fauci na nagkaroon ng blood clot si Fauci after niyang magpa-COVID vaccine pero hindi niya sinabi sa mundo. Tinago niya. Imagine niyo yun, guys. So, kailan ba nagsimula yung mga died suddenly? Yung mga tumutumba habang mga reporter na tumutumba habang nagre-report on live TV. Yung mga athlete na tumutumba habang naglalaro ng basketball, habang naglalaro ng football. Yung iba diretso patay eh. Yung anak ni Lebron nag-survive. Bakit? Siyempre mayaman, sobrang yaman si Papa eh. Airlift agad yan, lilipad ng helicopter yan. Tapos gagawa ng peraan kasi may pera eh. Plus yung health protocol ng US, mabilis magpagaling ng pasyente. Okay? Mas aggressive. Kaya nagsusurvive. Okay? Sa Pilipinas, wag na kayong umasa. Kung wala kayong pera at nagpa-COVID vaccine ka, tapos nagkaroon ka turbo cancer at magpapagamot ka sa PGH, maghihintay ka ng tulong, tegi ka. Si Doc Willie Ong, sa tingin ko kaya nag-survive yan kasi yung cancer niya is sarcoma, bukol, 'di ba? Natanggal, tapos hindi naman siya nagpagamot sa Pilipinas, 'di ba? Lumabas siya ng bansa, ginamit niya yung pera niya. No?
Kaya siya nag-survive, no? Pero syempre, meron pa rin cancer sa katawan niyan. Kaya yan gumaling. Ay, hindi naman totally gumaling. And then meron pang nag-comment kanina na nasa lahi ni Dr. Lisa na yung breast cancer, nasa lahi nila yan. 20 years na daw binabantayan. Hindi nyo ba nabalitaan? Talagang wala kayong balita sa side effect ng COVID vaccine? Ha? Maliban sa nagkukos siya ng turbo cancer, binubuhay niyan yung mga natutulog na cancer cell sa katawan mo. No, yung ibang patients under remission, akala nila magaling na sila. O comment down below kung meron kayong mga kakilala na ganon. Ako kasi meron. Yung kapatid ng kaibigan namin dito sa Houston, Texas. Nakatira dyan sa BGC, may pera. Tapos palagi nagpapa-check up kasi may cancer eh. And then 2 years, I think this happened 2 years ago. 2 years ago, dineclare ng doktor na cancer-free na, cancer-free, under remission. Nag-celebrate pa sila, nag-party. After 1 month na hospital, nung chinek up, kalat na yung cancer sa buong katawan. Bulok na lahat yung mga organs. Wala namang there's no way na isalba. Patay na lahat ng organs eh. Or sabihin, bulok na nga eh, malapit na mamatay. Binuksan daw. Pinakita pa na mabaho na nga daw yung loob eh. So paano nangyari yun? 'Di ba? Na-activate yung mga yung under remission, yung mga akala nila. So na-surprise sila kasi nag-celebrate nga sila. Dahil akala nila cancer free na eh. So ilang mga cases yan, and then meron pa ako isang kilala personally na naglaylo na yung cancer niya, and then nung nagpa-check up siya last year bumalik daw. Bakit? Sasabihin na naman ng hater, ano yan? Ano yung sabi? Correlation doesn't mean causation. Dito ko lang narinig yan nung panahon ng COVID. Ano ibig sabihin nun? Anong una ko narinig yun? What does it even mean? What does it mean? Ang dating kasi sa akin, palusot eh. Tagalog ng palusot. Correlation doesn't mean causation. Ba't ka nagpapalusot? Diba? Para 'di ba conclude tayo, para tayo makapag-produce ng scientific guess, we gather data. Gather ka ng data. Ano ba mga mga common denominator ng mga pasyente na to? Example, yung isa nag-comment, retired nurse daw. Sabi niya, wala yan kasi basta kung magkaka-cancer ka. Ako nga, retired nurse na ngayon bigla ako nagka-cancer, ganyan. Di ang kinoment ko sa kanya, nagpa-COVID vaccine ka? I'm sure na nagpa-COVID vaccine siya. Pero ang di ko lang talaga maintindihan bakit yung mga kababayan majority ng mga kababayan natin, meron din mga Amerikano pero majority ng mga kababayan natin hindi makita na ang dahilan is COVID vaccine. I mean, maghahanap sila ng ibang dahilan, nagpuyat, na-stress, wag daw i-bash sila Dr. Willie kasi may sakit na nga, may stress pa. Well, I'm not telling them to bash. Wag yung hindi ko sinasabing i-bash nyo sila, Pero nung binabasa ko yung ibang post, nagpo-post din yung iba nating mga truthers diyan, Na mga promotor din kasi ng vaccine, ganyan. Mga pusher din ng vax. Can you blame them? 18 million followers ba sila? Kung si Doc lang o combined. Sa tingin nyo, ilang milyon na sumunod sa payo nila? Tapos may nag-comment na mababait silang tao. Yeah, true. Hindi naman natin sinasabing masama sila eh. Mababait silang tao. But the thing is, pag mabait ka bang tao, hindi ka pwedeng gumawa ng mali. And then sa ginawa mong mali, may mga nadamay na inosente. So ibig sabihin, you get a pass na hindi ka dapat parusahan kasi mabait ka eh. Tumutulong ka sa iba eh. Di ba? I don't know. Ano ba yung mako-question yung morality natin dito, yung ethics eh. Pagka ba mabait yung tao at gumawa ng mali, tapos may mga na-impluwensyahan, na pasama, they get a pass. Hindi sila dapat i-bash. Comment down below. Tapos yun nga yung basher ko kanina sabi, ako lang daw yung nagpapauso ng turbo Talaga ako lang? Ang dami ng artista na ganun eh. Yung isa nga pina-follow kong vlogger sa Canada si Alwin and Emma
Yung si Alvin, pinisita niya yung nanay niya eh. After 2 months, patay. 'Di ba? Ano pa, sa artista, kung hindi turbo cancer naman, blood clot. Kaya nauso yung died suddenly. Tapos sa mga bata, uso yung SIDS, sudden infant disease syndrome. Kailan nauso 'yan? Nung nag-roll out ang vax. Hindi ko na sasabihin Bechin kasi may naniniwala na Bechin, akala Ajinomoto eh. 'Di ba? Kailan? Ibig sabihin, the data is there. Kung nakakapag-comment ka dito sa videos ko, ibig sabihin may access ka sa internet. Look for it, hindi kita i-spoon feed. But don't expect na ibibigay sa ng DOH yung data kasi sila nga yung nag-push nito eh. Sila yung nag-push nito eh. 'Di ba? Ang i-expect nyo hanggang ngayon ba maniniwala kayo sa DOH, sa news? May mga namit ako, sabi dati, pag wala yan sa news, hindi yan totoo. Fake news yan. Ang problema pa paano, ilang beses nang nahuhuli na yung mga news media outlet, sila rin nagpapakalat ng fake news, di ba? Kaya nga maganda yung isang comment ni Elon Musk dun sa dating reporter na woke. Sabi niyong reporter, kaya hindi na ako gumagamit ng Twitter kasi maraming fake news dyan, ganyan. Sabi ni Elon Musk, who determines the fake news? Hindi nakasagot eh. Sino magde-determine? Paano kung yung gobyerno mismo nagsisinungaling? Di ba? So gusto niyo patunayan ko pa rin 'yon. Ay nako. It's not my job. Hindi ako ang tatay mo, hindi ako magulang niyo, no? I'm just here to help people na nangangailangan ng tulong. It's sad na 2026 marami pa ring tulog. Maliban sa tulog sarap pa ng naghihilig pa siguro. No, pero yung iba nagigising na, naghahanap ng sagot, naghahanap ng solusyon. Andito tayo. Okay? So, ayun nga, bago ko tapusin, sumalang na si Fauci kanina. Ano sinabi niya? Inamin niya na totoo yung diary. So, ibig sabihin, totoo yung nandun sa loob. Ha? Ito tandaan nyo, if you lie about one thing, you lied about everything. Hindi pwedeng, nagsinungaling lang siya diyan, pero sa ibang bagay, hindi siya nagsinungaling. Ha, talaga? Pag sinungaling ka. Hindi pwedeng pinipili mo lang yung kasinungalingan. Paano mo pagkakatiwalaan si Fauci? Si Duque. Parehas lang naman sila ng sinasabi, di ba? Nagsinungaling sila. Depop agenda to. Georgia Guidestones, pinasabog a few years ago, maybe 2 years ago. Nakasulat dun sa Georgia Guidestones, keep the population below 500 million. Ilang billion na tayo? Sabi ni Bill Gates, if we do good in vaccines, we will reduce the population by 10 to 15%. May kababayan tayo nag-comment sa akin, hindi naman sinabi ni Bill Gates yan. I-research nyo, nasa internet yan. May video si Bill Gates, sinabi niya, i-reduce niya ang population ng 10 to 15% by vaccine alone. Diba? Kasi may target nga sila mga elites, target nila below 500 million. Kasi anong tawag nila sa mga katulad natin na ordinaryong Juan de la Cruz na hindi kasama sa elite circle? Tawag nila sa atin, useless eaters. Diba? Ay nako. So I'm sorry, I have to break it down, no? Kasi yung iba, bago lang sa page ko, hindi ako kilala, and matagal na namin sinasabi to, hindi lang naman ako 2020 pa namin sinasabi to, no? 6 years na. Pero sabi ko nga, kung hindi ka naniniwala sa akin, then this information is not for you. Pumila ka uli dun sa booster mo. 'Di ba? Baka kulang ka pa sa booster. See you next time. Bye.